karapatang maging malaya, karapatang mag-aral, karapatang maging masaya, karapatang alagaan, karapatang maglaro, karapatang mabigyan ng ngalan, karapatang isilang. Sa dinami-dami ng karapatan ng isang bata, masasabi nga ba natin na ligtas sila sa kapahamakan at karahasan ng lipunan? Mga batang dapat sana'y nasa eskwelahan upang may matutunan. Mga batang dapat sana'y nagtatampisaw lang sa ulan at nagtatalunan. Mga batang dapat sana'y kapiling lang ang kanilang mga magulang upang sila'y maalagaan. Ito sa maliit na baryo ng Santo Rosario sa bayan ng Malolos. Nakilala namin si Amedeo B. Gavieres o mas kilala sa tawag na Junior. Isang batang musmos ang katawan pero di mo akalain na nasabak na sila sa paghahanap buhay. Gilaw. Di mo yung madalas. Ano man ba? Ano po buong pangalan niyo? Amedeo Bigabilis po. Mateo. Kailan taon ka na po? 13 po. Ah, hanggang saan po natapos ang pag-aaral niyo? Grade 3 lang po. Ano naging dahilan ba't di ka nakapagtapos ng pag-aaral? Kulang pa sa pera. Ano yung mga trabaho mo? Nagmamasa po. Hapon hanggang umaga. Magkano kinikita mo sa isang pagmamasa? Isang araw? 300. Minsan naman 400 po. Magtinda ka ba, Bunso? Ha? Asa ka matulog doon? Hindi. Si Amedeo ay ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ang 3 niyang kapatid ay may mga sarili ng pamilya, kaya siya ang katuwan ng kanyang mga magulang na nagtatrabaho sa bukiran. Siya ay nagtitinda ng yosi sa umaga, samantalang pagmamasa naman ang kanyang pinagkakaabalahan pagsapit ng 3:00 ng hapon. Saan naman ito si Diyos yung bata itong... Ang pumasok ka na dito? Maliwanag din natin. Maliwanag din natin. Ito ka lang. Nay, alis na po ako, Nay. Ay, mapapakalan ito. Ano yan? Sino yung gumagawa ng dahil? Tatay ko po. Binebenta nyo? Hindi po. Kinakain lang po. Batay sa pinakahuling tala ng National Statistics Office, umabot na sa mahigit 3 milyong minor de edad ang nagbabanatang buto sa ating bansa. Sa bilang na ito, pinakamarami ang mga nasa itinuturing na extreme risk o mapanganib na. Ang pangunahing dahilan kung bakit may child labor sa ating lipunan, nangunguna ay kahirapan. Dahil lumalabas sila sa bahay sapagkat wala silang makain. Bale, pupunta kang bahay ngayon. Oo. Magtitinda ka na. Eh, paano mamayang gabi? Magtitinda pa rin po ako. Tuwing kailan ka naglalako? Alas 12 minsan. Mga alas 12 minsan, alauna. Minsan alas 3. Ganun. Ano oras ka natatapos? Hanggang mga 7 ng maaga. Magkano kinikita mo? Minsan 500. Nakakaubos ka naman. Oo. Saan mo nilagay yung mga kinikita mo dyan? Binibigay mo ba sa mama mo? Ay, siya lang bibili ka ng sigarilyo. Yung sigarilyo. Doon ka kumukuha ng pamili din dyan.
Saan yung ruta makapagtinda? Dito. Sino ba nagtulak sa'yo magtinda? Wala po. Madaming nakasaad sa batas na nangangalaga sa karapatan ng mga bata na kung tawagin ay Republic Act. Tulad na lamang ng Republic Act 7610 at Republic Act 7658 na isinasaad na prohibiting the employment of children below 15 years old of age in public and private things at Republic Act 7610. Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Magkano nabenta mo ngayon? 220. Diyan mga gawa, Nick. Sila? Si Junior, kapatid siya nung dati kong mamasa, nagmamasa. Ngayon, tagaluto na yung kuya niya. Si Junior, dating nag-aaral siya na yung mga magulang niya, kung walang maiano na pampaaral sa kanya, yung kuya niya, na ngayon tagaluto na ng balat, kinuha siya na kung kaya niyang magmasa, magmamasa siya. Eh, nung kasi nung una, taga-deliver na siya ng balat sa palengke. Ngayon, na siya, kaya na niyang magmasa, nakakaya na niyang magmasa, nakakuha na niya yung lahat ng gusto niya. Si Junior, nung pumasok dito sa amin, siguro mga 1 taon, basta 1 taon mahigit, mga ganun. Dating taga-deliver, ngayon nakapagmasa na siya. Iba na yung level niya. Mas mataas na din sa taga-deliver. Paano niyo po ilalarawan si Junior sa pagtatrabaho po? Si Junior, hindi natin masasa kasi bata pa siya. Meron siyang, kapag ayaw niya na pumasok, siguro nalilibang siya sa ibang gawain. Kasi nga, bata pa siya. Ay hindi namin pinipilit na siya ay pumasok sa amin na hindi taga-masa. Siya, kung gusto niya pumasok, papasok siya. Kung kailan niya gustong, hindi namin siya pinipilit. Kasi nga, iniisip ko na mas bata pa yung isip niya, hindi namin siya pinaporsige. Dito, marami kami natulungan ng mga kabataan sa bilang, livelihood. Marami kami natulungan dito. Hindi lang si Junior ang natulungan namin dito. Masasabi ko lang, sana, pagdating ng panahon, ibig sabihin, porsigin niya trabaho niya. Kung ayaw nilang mag-aral, porsigin nila trabaho niya. Huwag na silang mag-isip ng kung ano yung... Pero si Junior, talaga inaalagaan na namin dito. Hindi namin pinababayaan. Pati yung mga magulang niya, hindi namin pinababayaan. Paipon ako ng 1,000. Pinambili ko ng cellphone para sa sarili. Pagkatapos ko magmasa dito ako diretso para magpahinga. Ilan lamang sa Emedeo sa milyon-milyong menor de edad na nagbabanat ng buto sa ating bansa. Konting barya para sa gutom na sikmura. Habol hininga, habol pera. Mahirap man, ngunit kailangang makipagsapalaran. Mga pangarap nila'y
hanggang saan tutungo? Mga paay, walang hinto sa pagsulong. Ito ang katotohanan sa likod ng kanilang mga batak na katawan.